So usually yung mga snake plants ganyan hindi nyo mapapansin, nasa ilalim kasi, no. So ito iwalay natin yung anak. Ito anak to eh. Tapos tanggalin natin yung mga brush lang natin siya. Linisin natin para matanggal yung mga. Kita nyo na yung ating Sansevieria Whitney. Meron na ba kayong ganito? Hello everyone! This is Hermes Sunao, Mini Tayo Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, ano ba gagawin natin? Usapang snake plants to, no? Meron ako ditong kakaibang snake plants na ang ganda nung variety niya, no? Ang pangalan niya is Whitney, no? Sansevieria Whitney. Ang ganda ng pangalan, no? Tunog artistahin. Usually yung mga snake plants pinapangalan sa mga babae, no? Na names, no? Meron tayong mga ganyan. Ito Whitney naman yung pangalan niya. I don't know, baka kumuha kay Whitney Houston o basta tingnan natin, ano. At ito nagte-trending din tong halaman na to. Kaya lang kasi yung Whitney ko ngayon nagkaroon ng problema. Ang gagawin natin, ayusin natin yung sakit niya. And mamaya makikita nyo yung pag-aalaga ko sa kanya, no? At kung ready na kayo mga ka-MVP, tutok na po. And we're back. Nandito tayo sa aking mga collection ng snake plants. At tinabi ko yung isa kong snake plants kasi meron siyang sakit, no? Itong aking Whitney snake plants nagkaroon ng parang mga puti-puti, tapos rust fungus, halo-halo na, no. So hiniwalay ko na siya, and after ilang days ngayon aayusin ko at ititreat yung nangyari sa kanya. Papakita ko yan siya, oh. Pakita ko siguro ng malapitan para makita nyo kung ano yung nangyari dun sa ating Whitney snake plants. So ito yung ating Whitney snake plants na nagkaroon ng rust fungus, tapos nagkaroon ng puti-puti, no? O ayun, diba? So usually yung mga snake plants ganyan hindi nyo mapapansin, nasa ilalim kasi, no? Pero once na meron pong mga nagkakaroon ng rust fungus na yan, humahawa yan, kaya ilayo nyo na dun sa iba yung snake plants, ano? And ang gawin nyo lang is yan, i-uproot, no? Lalo na kung may mga ganyan yung mga yan, kasi dapat nyo yan hugasan, no? And ito kumakalat siya, aphids yan in millibags, so kailangan matanggal yan, tapos sprayan nyo ng insecticides, no? Or pwede rin po yung mga pantaboy natin na organic, ano, like for example yung mga dishwashing lang, baking soda, no? Yan, pwede nyo yung paghaluin, tsaka konting oil. Yan, meron tayong ginawang video para sa mga anti-fungus na yan, mixture. Pero ang gagawin natin ngayon para ma-save siya, kasi sayang, ito anak niya na to, kaya lang nagka-fungus din, no? Sayang, meron pa naman siyang anak. And siguro tanggalin na natin yung mga dahon na affected, no? And para hindi na siya yan mahawa pa yung iba, no? So tara, mag-upload muna tayo, samahan nyo ako. Ang ganda pa naman itong Whitney. Meron siyang plain na green dun sa gitna, tapos yung pinaka gilid niya yan, may mga parang kakaibang tiger na design, ano. So tara, mag-upload muna tayo. So simulan na natin. And ito kasi once na nagkaganyan yung inyong pinaka halaman, yan, tanggalin nyo na po, ano, kasi yung lupa, huwag nyo nang gamitin uli, no? So ito, iwalay natin yung anak. Ito anak to eh. Tapos tanggalin natin yung mga affected na dahon, kasi sa totoo lang yan, hindi na yan healthy, no? Anyways, ayan, no? Tanggalin na natin yung mga dahon na affected. So para magkaroon siya ng panibagong dahon. Ito
Yan, ito yung hugasan natin, tapos tatapon na natin yung iba. Dito naman sa isa, ito yung pinaka mother plant. Tanggalin na rin natin yung mga affected na dahon. So yan, katulad yan, napakagrabe oh. Oh, yan. Pag mga ganyan kagrabe na, itapon nyo na yan. Tanggalin nyo na yan. Putulin nyo na. Actually, yung ginagawa natin before, tinatanggal natin yung mga affected. Ang ganda nitong isa na to. Tingnan nyo. Look. Yan. Pwede nga yan na lang itira natin eh, no? Para maganda siya. So, yan. Itong mga dahon na tinanggal natin, okay lang yan. Kasi ito, yung mga tinira natin, puhugasan natin ngayon. Tapos, itong mga to, kung meron kayong malayo-layong area, ilubog nyo. Pero, sinasabi ko sa inyo, minsan kasi yung mga ganitong snake plants, hindi tumutubo po yung same na variety. Green lang. No? Kapag halimbawa ang sinaksak mo yellow, ang nangyayari, ang tumutubo, green lang. Pero try natin dito, medyo meron akong area dito na sinasaksak-saksak ko lang itong mga yan, mga snake plants na patapon na kaysa mabulok. Ayan, nasaksak ko, tapos tinutubuan, doon natin lagay. Anyways, tatanim ko to, samahan nyo muna ko, hugasan natin itong Whitney snake plants natin para mapaganda natin siya ulit. Meron dito na may raspungus pa, tas konting para matanggal siya, pero hindi naman siya kasing lala nung nakita natin kanina na dahon. Ito medyo controlled pa yung mga sakit niya. Tara, samahan nyo ako, linisin muna natin. So eto na, at atin na pong paraanan sa running water. Ganyan lang siya. Tapos hugasan lang po natin siya ng dishwashing. And ayan po tayo ng dishwashing. Tapos lagay lang natin dyan. Brush lang natin siya. Linisin natin para matanggal yung mga puti-puti, no? Tsaka raspungus. So ito kung halimbawang katulad nito na wala na yung mga pinaka-grabe-grabe na mga puti, pwede na po na yan, tanim na lang natin siya at least. Pero kung gusto nyo makasiguro, pwede nyo pa siyang sprayan ng mga insecticide, no? Pero sa atin, ito, lilinisin na lang natin yung dahon, no? So linisin muna natin yung dahon. So ito na, iriripat na natin yung ating Sansevieria Whitney. Tingnan nyo, ang ganda nyo, oh. Ganda. And yan, dito natin ilalagay. Maliit lang yung nilagyan natin ngayon kasi iniwasan natin na magka-root rot. Pag masyadong yan, malaki yung paso, yun yung nagiging problema sa akin. Nagkakaroon ng root rot, no? Kasi mas may chance siya na mag hold ng tubig. So tamang-tamang paso lang yung lagay natin. Paglilipatan natin. So na yung ating Whitney, yung ating unang plants. Ang ingay ng aso dito sa amin, pasensya na kayo, at ang dami atang tao. Ang ginagamit kong potting mix dito, yung aking MDP soil mix. Pero kung wala kayo niyan, yung mas maraming pamis yung ilagay nyo doon sa mixture para nang sa gayon fast draining yung ating halaman. So ayan, nairipat na natin yung ating dalawang Whitney Sansevieria. And ayan, lagay muna natin sila sa bright na area, no? Medyo dun sa masilong kasi ngayon ulan ng ulan. Pero kung hindi naman ulan ng ulan, yan, pwede nyo yung ilagay yan, isabak na, no? Pag develop na ng roots yung inyong mga bagong tanim na snake plants, para na-absorb niya yung mga overwatering, no? So ayan, medyo maingay, pero pagpasensyahan nyo na yung ating mga tumatahol-tahol na aso dyan. Pero ayan na po yung ating Sansevieria Whitney.
So, ito, lalagyan natin ng hydrogen peroxide para naman doon sa mga rust fungus niya. Para hindi na yan, ano. Ang timpla po niyan, 1 litro, tapos 1 kutsara ng hydrogen peroxide, ano. Yun yung gamitin nyo yun, 10 volumes, yan. Tapos, ito, katulad nito tinimpla natin, ayan, spray lang natin siya sa mga dahon, ano. Para yan ay, yan, mawala yung mga rust fungus na yan, ano. So, hydrogen peroxide lang po, yun yung ating gamitin, no. Spray lang po sa kanya. Siguro, once a week, mag-spray kayo niyan. So, ayan mga ka-MDP, napanood nyo na yung ating vlog and nakita nyo na yung ating Sansevieria Whitney. Meron na ba kayong ganito na klase ng snake plants? Kasi kung wala pa, try nyo. Maganda rin mag-alaga nito kasi may touch siya ng green, malamig sa mata, no? Ito, lagyan nyo lang sa bright shaded area. Syempre, diligan lang ang soil kapag halimbawang tuyo na po, ano, masasalit nyo naman yan kung tuyong-tuyo na soil, tsaka lang kayo magdilig. Ayaw ng snake plants na masyadong matubig, lalo na kapag halimbawang mabababad sila, nadidevelop yung fungus at nagtutunaw. So, yan yung mga ilang tips, ano. So, thank you so much sa inyong panonood ngayong araw to. Sa mga hindi pa po nag-subscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet yung ganitong usapan, snake plants, and pag-alaga sa kanila, mag-subscribe na po kayo, no? Huwag niyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search na po Hermy Sunaho or Mini Dino Park in Eco Garden. Makikita nyo na yan. Salamat na maraming mga ka-MDP, and this is Hermy Sunaho, nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye!